Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Millones, NBC Millones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin
yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Ikalawang aklat. Oras na para pag-isipang mabuti ang bawat desisyon. Ang bawat akbang. Ang bawat balak gawin bilang tugon sa mga hamon ng pagkamit ng katarungan. Ng pag-abot sa pangarap na umunlad at makapamuhay ng payapa at matiwasay. Diskarte. Ikalawang aklat. Diskarteng makabansa. Diskarteng makatao. Diskarteng makakalikasan. Mga hakbang na mula sa taimtim na pagsusuri. Pinag-iisipan ng maayos. Ikaw, ano ang punto ng iyong diskarte? Ruel, malaki na yung bunso niyo ni Cherry ah. Wala ba kayong balak sundan yung inaanak ko? Paring Magno, hirap kasi ng buhay ngayon. Kaya okay na kami ni Cherry sa dalawa. Ha? Parehong babae yung anak niyo ah. Okay lang, pigil lang sa panggigigil. Mahirap magpalaki ng anak. Pakakainin, bibihisan, nahalagaan, pag-aaralin. Hindi biro ang gastos. Kaya nga dapat, mas marami kayong anak para may makatulong kayo sa buhay balang araw, di ba? Nako, di totoo yan. Ang sabihin mo, kapag mas maraming anak, lalo kaming mahihirapan sa pagpapalaki. Di mo pa nga nasusubukan, sumusuko ka na. Ang galing mo magsalita pare. Palibasa kasi wala kang asawa at anak. Wala talaga akong balak magpamilya kahit kailan. Masyado ko enjoy sa buhay binata. Pero ikaw pare, sagarin mo na. Sagarin? Oo, diskartehin nyo na ni Mari habang bata pa kayo. Para ito ha, importante yung may magdadala ng apelido mo. At ayon sa inampalan, ang diskarteng pakialamerong sulsol ni Magno ay Pahamak. Pahamak! Pahamak! Magandang hapon po sa lahat ng aming mga masusugid na tagapakinig at welcome po sa inyong programang Diskarte. Ako po si Flor Abanto. Sa mahigit 20 taon ng ating programa, marami na po tayong tinalakay ng mga isyong hinggil sa ating lipunan. Mga isyong naging dahilan upang tayo ay makabuo ng mga dramang pangradyo na sumasalamin sa sitwasyon o pangyayari sa ating bansa. Mga dramang gumising sa ating mga natutulog na damdamin upang makibahagi at maging mapanuri sa mga kaganapang ating kinasasadlakan. Matapos ang mahigit na 20 taon, kamusta na ba ang bayan? Kamusta na ang pamamahala ng ating mga pinuno? Umunlad ba ang Pilipinas at naipagtanggol ang ating karapatan sa ating lupain at karagatan? May malaki at mabuti bang pagkakaiba ngayon? O pareho pa din ang mga suliranin natin noon na nagpasalin-salin sa mga susunod na henerasyon? Kaya naman ngayong hapon, balikan po natin ang ilan sa mga dramang tinampok dito sa ating programa. Muli nating pakinggan ang mga kwentong nabuo noon na minsan nagpamulat sa ating kaisipan. Okay, class. I-review na natin ang ating lesson para bukas handa na kayo sa ating test. Yes, ma'am. La Arnie? Ano ang katapatan? Katapatan. Yes. Honesty. Ito po ay isang birtud o positibong katangian. Ang isang taong matapat ay matuwid ang sinasabi at ginagawa dahil pawang katotohanan lamang ang kanyang isinasabuhay. Oh, very good! Ikaw naman, Roy? Bakit ba halaga ang katapatan o honesty? Ang katapatan ay mahalaga dahil ito po ay isang sukatan ng pagkatao. Ang taong matapat ay laging inuuna ang mabuting kapakanan ng kanyang kapwa. Hindi siya takot magsabi o gumawa ng totoo dahil alam niyang katotohanan ay daan sa kaayusan ng lipunan. Excellent! Naku, palagay ko matataas ang score na makukuha niyo bukas. Kaya agahan niyang pasok, ha? Yes, ma'am!
Mahaba ang test natin bukas at gusto kong bawat katanungan ay masagot nyo ng maayos. Okay? Teacher Karen! Oh, Toby anak. Sir. Pagkatapos ng pasukang ito, graduate ka na sa high school. Napag-isipan mo na ba kung anong kursong gusto mong kunin sa kolehiyo? Oo, tay. Ha? Education ho sana. Education? Oo. BSE Ed. Mga bata ang gusto kong turuan. Elementary. Mga kaedad nitong But education? Ang dami namang ibang kurso ah. Computer science, nursing, dentistry, masscom, engineering, accounting. Matalino ka naman. Honor student pa. Kahit gaano kahirap ang kurso, sigurado akong kakayanin mo. At handa naman ako suportahan ka. Kung kailangan, igagapang kita. Kahit na nga medisina pa halimbawang mahiligan mo. Ano ta education ang... Ay, gusto ko kasing tumulad kay na... Tama nga! Tay, bakit po tumayo na kayo? Hindi pa po tayo tapos kumain ha. Saan po kayo pupunta? Magpapahangin ako sa labas, La Arnie. Nawalan ako ng gana. Bahala na lang kayo ng Kuya Toby mong magligpit ng nasa mesa. Alex, kinagalitan mo rong apo ko nung isang araw. Totoo ba yon? Nagsumbong siya sa inyo, Nay? Hindi. Nakwentuhan lang kami nila Arnie nung tumawag ako sa inyo kanina. Aba, nadulas yung bunso mo. Pero si Toby, walang sinasabing kahit ano tungkol doon. Bakit mo naman pinakitaan ng ganon ang mga bata? Alam naman ho ni Toby na ayaw kong nababanggit kahit kailan ang tungkol sa naging trabaho ni Aliana. Hindi mo na ba mahal ang asawa mo, Alex? Ganoon kadali ka bang nakalimot? Inay, alam niyo kung gaano ko kamahal si Aliana. Magpahanggang ngayon na nawala na siya. Yun nga ang alam ko. Bakit ganoon kapait ang ipinakita mo sa iyong mga anak nang mabanggit ni Toby ang nanay niya? Hindi ho si Aliana ang punto, Inay. Ang ikinamatay niya. Ang dati niyang propesyon ang kinasusuklaman ko. Ang pagtuturo. Hindi ko matanggap hanggang ngayon na ang pagiging teacher ni Aliana ang siyang naging dahilan para magkasakit siya ng TB at kung ano-ano pang sakit. At lalong hindi ko matanggap na sa kabila ng lahat ng sakripisyong ginawa niya, sa kabila ng mga pagpapakasakit niya, baliwala lamang ang lahat. Nawalan ako ng asawa. Ang mga anak ko'y naulila sa kanilang ina. Para ano, Inay? Para ano? Ay, naku, nanay. Kayo naman kasi. Minsan-minsan na nga lang madalaw dito sa inyo si Alex, yung sinalubong nyo sa kanya. Natural, sasama loob ng tao. Isa ka pa, James. Wala ka na bang alam kapihan kundi ang kapatid mo? Inay, kami ni Utol, nakaharap lang kami sa katotohanan. At ako ay nagbubulag-bulagan, ganun ba? Totoo namang walang katuturan na naging kamatayan ni Aliana noon eh. Abutin man lang sana kung yung profesyon niya ginagarang ng tao. Hindi naman ho eh. Sobra kayo kung manglait ng kapatid mo. Inay, be realistic naman oh. Basta't sabihin mong teacher ngayon, lalo na public school teacher, ang sumasaksak agad sa utak ng marami, ang Hong Kong, Saudi, Italy, Singapore, domestic helper. O kung hindi man, teacher na nagpapakatulong sa ibang bansa, isang trabahador na mababa ang sahod at napapasawsaw tuloy sa kung ano-anong hindi tama. Gaya ng pagbebenta ng kakanin at tosino sa mga estudyante. O kaya naman, pagtanggap ng suhol, paggawa ng mga aktong kurap, lalo na kapag may eleksyon. Yun ang image ng teacher sa isipan ng publiko ngayon, Nay. James! Tapos, ang pamangking kong panganay, sasabihin na gusto niya maging teacher. Aba, ako man ang tatay ni Toby, magagalit din ako. Huwag niyo kasing lahatin. Hindi lahat ng teacher ay gaya ng sinabi mo na. Isa pa, wala namang sama kung mamasukan man sila bilang katulong sa ibang bansa. Wala nga ho. Pero sayang lang ang pagiging professional nila. At yun naman tungkol sa korupsyon. Hindi nga lahat ng teachers ay kurap. Ipalagay na natin, Nay. Pero marami na talaga ang kinainan ng sistema. Tulad na lang ng napabalita nung isang araw, di ba?
50 teacher sa Mindanao ang naitalagang patay na. Ang mga di umano'y naiwan nilang kaanak ay nakakolekta na ng death benefits. Pero, ayun, at na mag-imbestiga ang Solicitor General sa parting yon, natuklasan na buhay pa pala mga teachers na tinutukoy. Nagtuturo pa, sumasahod pa. At sa Lanao del Sur at Tawi-Tawi naman, may na-discovering 30 na ghost teachers. Nasa payroll pero hindi naman talaga kabilang sa roster ng teachers sa ilalim ng DepEd. Anong kabalbalan nyo, Nay? Sa mismong DepEd may problema kung ganon. Hindi lamang sa ranggo ng mga teachers. Kaya nga ho. Pero lulusot ba naman ng pandarayang yan kung hindi sila magkakakutsaba? Por Diyos por Santo naman, Nanay. Ilang taon nang ganito? Bumagsak na ang kalidad ng pagtuturo dito sa ating bansa. Como tatad nga ng korupsyon ng sistema. Ang daming mga nakapagtatapos na hindi makasulat ng matino sentence in English. Bulok ang kalidad ng edukasyon. Kaya ang mga estudyante, bulok din ng... James! Nalilimutan mo na bang dati rin akong teacher? At ang kinikita ko noon, nakatulong sa pagbuhay namin ng inyong ama sa inyong magkapatid. Iba noon, Inay. Iba na ho ngayon. Noon, napakataas ng tingin ng publiko sa mga teachers. Ginagalang kayo noon, pero ngayon kahit na. Ipalagay naman nating malaki nga ang pagkakaiba sa panahon namin at sa ngayon. Hindi pa rin tama na panghimasukan ng kapatid mo ang mga pangarap ng apo ko. Bahala kayo kung gusto nyo makialam. Pero ako, wala kayong maaasahang tulong sa akin sa problemang yan ni na Alex. Lalo't mag-isa na niyang binubuhay ang mga pamangking ko. Ano nga naman ang silbi na igagapang niya ang pag-aaral ni Toby sa kolehiyo kung isang walang kakwenta-kwentang kurso lang naman ang kukunin ng bata. Hindi pa rin po kasi nag-uusap sila tatay at kuya hanggang ngayon, Mr. De Luna. Nahihirapan po ako. Hindi ko natatakot. Kaya po hindi ako nakakagawa ng assignment ko at mga class project. Lagi po ako umiyak sa amin. Kasi laging nakasimangot at nakatabong sita eh. Ganun ba? Siguro naman po madalas lang nagkukulong sa kwarto niya. Larnie, naipaliwanag mo na ba yan kay Teacher Karen mo? Chibo. Sabi po niya kasi kahapon kapag hindi pa rin ako nakapagsubmit ng mga homework ko ngayon, pupuntahin na po niya ako sa inyo. Kaso hindi nga po ako nakakaulit eh. Siya, tahan na. Ayan mo, Iha. Kakausapin ko si Teacher Karen. Miss Lopez, may family problems ang bata. That's why nag-slip ang performance niya sa kanyang mga subjects. Hindi lang sa subject na hinahandle mo na values education, no? But in all her subjects. Oh, I see. I'm sorry. Wala akong ideya na ganun pala nangyayari. Kaya nga as her advisor, minabuti ko na papuntahin na lang ang bata sa inyo. Yes, it's good that you did. I appreciate kung paano ka nagmamalasakit sa mga batang hinahawakan mo. After all, narito naman ako para i-advise sila bilang guidance counselor. Pero kayo mga teachers naman ang nasa frontline. Kayo ang nakakasama at nakakakita sa mga bata araw-araw. Oh, yes. So, paano ko siya matutulungan, Mr. De Luna? Just keep on being patient and understanding. Continue doing your job as a teacher. I will schedule a meeting with the father of Laarni. It might help us all. Mr. De Luna, humihingi ho ako ng dispensa. Hindi ko akalaing gano'n na pala kalalang epekto kay Laarni ng... Bothered nga akong masyado ang anak ninyo, Mr. Toma Cruz. Lalo't alam niyang teacher dati ang namayapa niyang ina. At maging ang lola pala niya, gaya nga ng inyong sinabi, ay guro din noon. Oo.
Hindi ho maganda ang signals na napipick up ng bata. Nakikita niyang galit na galit kayo sa naging uri ng trabaho ng dalawang tao na tsaka kung minamahal niya. Narinig niya ang mga sinasabi ninyong hindi maganda laban sa propesyon ng mga guro. Can you blame me? Pawang katotohanan lang naman. I admit that, Mr. Toma Cruz. Hindi ho ako magmamalinis sa inyo. Totoo na may malalaking problema ang educational system sa ating bansa. Pero on the other hand, kumikilos naman ho ang DepEd para ihanap ng solusyon yun. Too late for me. Sa amin ang pamilya ko. Patay na si Aliana, ang misis ko. Ulila na sa ina sina Toby at Larnie. Naulila gawa ng isang propesyon na hindi naman... Sir, have you ever considered na ang pangarap ng inyong panganay na maging guro, no? Maaring maging malaking bagay yon para magkaroon ng mga pagbabago. Ha? Hindi ko kayo maintindihan. Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Graduating na sa high school si Toby. At tiyak akong aware na siya sa current events. Kung walang malasakit si Toby, kung wala siyang hangaring makatulong para mabago ang sistema, ano sa tingin niyo ang dahilan? At balang araw gusto niyang pasukin ng isang propesyon na ayon na nga sa inyo ay hindi naman malaki ang pasahod at talamak pang korupsyon ang nakapaligid. I never saw it that way. Kung may huwara ng mga kabataan, mas matibay ang kanilang pundasyon na gawin ang matuwid. Nangihinayang ho ako at hindi ako nagkaroon ng karangalan na makilala ang inyong asawa noon, Mr. Toma Cruz. I'm sure she was an ideal teacher. Kaya ganun na lang ang magandang epektong naiwan niya sa inyong anak na si Toby. Diyos ko. Ang mga teachers, malaki ho ang kanilang papel sa paghubog ng bagong henerasyon. Kung tapat sila sa kanilang katungkulan, maganda ang nahuhubog nilang kaisipan ng mga bata na siya nating kinabukasan. Ang inyong asawa, alam kong hindi lamang sa inyong mga anak nakapag-iwan ng magandang mga prinsipyo. Sa lahat ng mga naturuan niya, may naging epekto siyang maganda. Kaya hindi nasayang ang kanyang buhay. Salamat ho. Batid kong nagsisikap kayo para sa kinabukasan ng inyong anak, Mr. Toma Cruz. Pero bukod noon, napakahalaga rin sa kanila ang inyong moral support. Alagaan natin ang kanilang mga pangarap. Sila ang kinabukasan. Bigyan natin sila ng pag-asa. Tulungan natin silang maisagawa nila ang mga nais nilang pasimulang pagbabago. Uli po natin pakinggan ang dulang pangradyo na minsan lang hinatid ng ating programa. And so, on behalf of the organizing committee of the Silver Reunion of Class 1983, of the Pearl of the Orient Seas University College of Law, I bid you welcome once again, Batch Maharlika. Itong batch na ito ang pinakamaraming naging achiever sa history ng College of Law ng pamandasang ito. And the university is very, very proud of you. Mabuhay, Batch Maharlika! Let's party! Achiever daw, Philip. Achiever ba tayong dalawa? Ewan. Achievement na ba yung madalas na pro bono ang hawak na kaso?
Puro charity cases ang pinahandle sa akin ng law firm na pinagtatrabahuhan ko. Yun lang ang buhay ko. Achievement ba yun? At least ikaw nga, Julie, kahit paano, napag-combine mong yung career at pag-aalaga sa family. Career, ha? What career? I'm just one of the lawyers in a super big law firm, no? Maliit na isda sa ubod ng laking dagat. But well, yeah, it pays the bills. At least, hindi ako naman problema sa mga bayarin tuwing katapusan ng buwan. Same here. Sa kabilang banda, yung iba nating batchmates like Arnold Argilia, Timothy Paredo, Gemma San Pascual. What? Ikaw naman, no-match tayo sa mga yun. Mag-compare ka naman daw, Philip, ano? Hello? Just wondering, Julie. Imagine, tayo, wala lang, di ba? Oh. Samantalang si Gemma, nasa staff ni Senator Gamora. Si Arnold, senior partner sa Kirante, Argilia, and Solidum. Si Timothy, na-corner niya ang pinakamabibigat na corporate clients dito sa Pilipinas. Oo nga. Samantalang dati, kasama lang natin silang nakapila doon kay Manong Totoy. Nagpapaserox ng readings at case studies. Puro instant noodles ang kinakain dahil pareho tayong walang pera. Pero ngayon, puro sila mga big shot na. Hi! Hello, people! Ako pa! Mamimiss itong silver union natin? No way! Bring on the beer, man! Speak of the devil and he who appears. Philip, yung kasama ni Timothy, hindi naman yung si Irene, di ba? Yung wife niya? Are you kidding? Of course not. Si Megan Olivares yun. Ha? Yung model? Oh, hindi mo alam? Oh. Wow, ang huli mo naman sa balita. They've been having an affair for several years now. Ano? Maliwanag na they finally decided to come out with it. Ayan ang ebidensya, oh. Magkaakbay at parang nakaglo na sa isa't isa. At walang nagreklamo? I mean, sorry, pero... Pero what? Pero conduct and becoming a professional lawyer ang affair niyang yan? Oh, come on. Parang kang bata. Sino magrereklamo? Not his wife. Tingin ko, tanggap naman ni Irene kahit anong gawin ni Timothy. Basta't sunod lahat ng luho niya ng mga anak nila. Oo, pero... Julie, it's just the way it is. Tip of the iceberg pa lang yan. Huwag kang masyadong inosente. Marami pang mas malalang kalokohan niyang si Timothy. As in, malala. At hindi lang siya. Keep your eyes and ears open tonight. Marami kang madidiscover. Attorney Paredo, malaking bagay talaga para sa amin na makapagpatayo ng coal-fired power plant sa Barangay Lawiswis. Our foreign investors are ready. In fact, kinukulit na nga kami nila Tokoyama-san at Herr Gottenberg kung bakit ang tagal-tagal daw maumpisahan ng proyekto. Oh, we have the support of the mayor sa lugar na yon. Nasa bulsa na namin siya. Hawak na namin sa leg, so to speak. At gaya ng alam nating lahat, malaking hakbang tungo sa kaunlaran ang pagkakaroon ng reliable energy source sa probinsyang yon. I see. So, what's the problem then? The problem is, tumututol ang maraming NGO sa aming balak. At nasa kanila suporta ng simbahan. On what grounds? Anong nasa likuran ng pagtutol nila? Well, una raw sa lahat, pollution. Sabi nila yung power plant magdi-discharge ng pollutant sa dagat at sa hangin. Pati raw ang lupa makakontaminate. Pero mas concerned sila sa water pollution. Ang pangalawang pagtutol nila ay may kaugnayan sa una. Dahil nga isang fishing community ang Lawiswis. At dahil daw sa banta ng pollution, madidisplay sa mga mangingisda. Mawawalan daw ang mga ito ng pagkakakitaan oras na maapektuhan ng masama ang mga isda. Buong araw sa pagdumi ng dagat. Meron na kaming Environmental Clearance Certificate o ECC, pero hindi makontento ang mga kumakalaban sa amin. Pinipressure nila yung governor para tutulan ang pagkoconstruct ng aming power plant. Okay. At anong gusto nyo mula sa akin? Obvious ba, Timothy? Marami kang kaibigan. Friends in high places. How about you talk to them?
Well, batchmate, hello again. Last month lang nakita tayo sa silver reunion natin. Tapos eto na naman tayo ngayon, ha? Tawag ng matinding pangangailangan, Gemma. Oh, how's the senator? Ganun pa rin. Still believing na siya nakadestino maging Pangulo ng Pilipinas balang araw. Well, good for me kapag nangyari yun. Di ba? Sana matinding pangangailangan, Panyero. Alam mo na isa sa mga corporate clients ko ang DOEC, di ba? Yung Ducasi Orendain Energy Corporation. Yung pinsan ko si Toby, ninong siya ng bunso ng CEO ng Ducasi. Si Juan, Jasmine Pineda, right? Oh, really? Great! Well, that siguro naman dahil may connection din pala kayo ni Mrs. Pineda kahit papano. Magiging madali para sa'yo na tulungan kami. Oy, I hope hindi ito tungkol sa tax evasion case nila, Timothy. Alam mo namang allergic ako sa mga ganong kaso. Ikaw lang naman na mahusay magpaikot ng mga ganong sitwasyon. Oh, don't worry about that. Matagal ko nang naihanap ng lusot yung tax evasion case ng Ducasi. It's totally about something else. One that requires, shall we say, political will. Okay. Nakikita ko na ang big picture. At ano naman ang meron para sa atin dyan, Attorney San Pascual? Alat, Senator Gamora. Maraming business interest dito sa Pilipinas at sa ibang parte ng mundo ang Ducasi. Which means, kung matutulungan natin sila at kapag ikaw naman ang nangailangan balang araw, lalo na kapag nangampanya na kayo para sa presidential elections. Gusto ko yung sinasabi mo. Ngayon pa lang, kahit hindi pa ako kandidato, gusto ko ng pumosisyon. Matutulungan kanila. Ginaranti yun sa akin ni Attorney Timothy Paredo. Batchmate ko yan si Timothy. And he always delivers on his promises. All you need to do, Senator, ay antawagan si Governor Nicolado. And make your position clear. Bakit phone call lang? Papupuntahin ko siya dito sa Manila. Alam mo naman, hindi ba mas mahirap tumanggi kapag personal mong kaharap ang humihingi na suporta mula sa'yo? Well, how's your coffee, friend? Bitter. Kasi masyadong matapang. Ang sabihin mo, hindi ka lang sanay uminom ng ganitong saucy na kape. Oo nga, Julie. Alam mo na naman ang mga purdoy na abogadong gaya ko. Hanggang kaping gawa sa sinangag na bigas lang ang alam. Bitter. Hayaan mo, Philip. At least, kahit ganito lang tayong small time, masaya naman tayo. Oo. Pero sa tingin ko, mas masaya pa rin yung mga gaya ni na Timothy. Oh, bakit naman bigla mo sila naalala? Saka, anong tingin mo? Mas masaya sila? Napanood ko kasi sa TV kagabi. Oh. Kasama nila ni Gemma si Senator Gamora sa isang fundraiser. And they look so chummy together. Sina Timothy at si Senator. Oh, si Gemma. I understand. Matagal na siyang nasa political circles. Pero si Timothy, diba, business people ang crowd niya? Bakit kaya all of a sudden, bigla na lang siya naging tight kay Senator Gamora? Senator, naunawaan kong sinasabi ninyo, pero... Governor Nicolado, maybe I didn't make myself clear enough. Kailangan ko ang suporta mo. Period. Pero Madam Senator, napakasensitibong issue sa aming lalawigan ng coal-fired power plant na yun. Attorney San Pascual and Attorney Paredo here will take care of any problems na maaaring umusbong. Yes, Governor. Actually, nakapag-prepare na kami ng maraming reports.
ukol sa background ng mga nangunguna sa mariing pagtutol sa proyekto ng Ducase. Most have left-wing inclinations. Mga komunista sa madaling sabi, kaaway na pamahalaan. Después, kaaway nyo. Kaaway ng kaunlaran panlipunan. Lalo na nga si Father Damayan. Siya ang pinakamatinding tumutol sa planta. Teka. Si Father Damayan, komunista. Nabibiro kayo. Matagal ko na siyang kilala at alam kong... We can make it appear that way, Governor. Kayang-kaya naming palabasin na iba ang agenda ni Father Damayan. Pero balido naman yata ang mga puntos na inire-raise ni na Father Damayan at ng mga NGOs laban dun sa planta. Beside the point, yung pollution na sinasabi nila maaari mangyari, ganun talaga yon. Parte yon ng industrialization. And besides, pwedeng tabunan nyo ng mga publicity campaigns. Yun ang mga displacement daw na mangyayari sa mga mangingisda. Magkakaroon nga ng planta. Después, mga bagong trabaho para sa mga naninirahan sa labisbis. Ano pang problema? Ubod ng laking halaga na kataya sa project na ito, Governor, kung ibibigay nyo ang suporta nyo sa Ducasi. Correction, Gemma. Hindi kung oras na maibigay na nitong si Governor Nicolado ang kanyang full backing sa construction ng planta. Titiyakin namin na mabibigyan kayo ng nararapat na pabuya. Hindi ganoong kadali ang gusto ninyong mangyari. Alam namin. Kaya ka nga nandito, Governor. Para mapadali ang lahat. Hindi nyo na itatanong, Governor. Pero isa sa mga expertise ko ay ang paghawak ng tax evasion cases. Ang pagkakalam ko, major stockholder kayo sa isang diving resort sa Batangas. Correct? At bukod doon, marami rin kayong shares sa iba't ibang high-end residential properties. Now, naisip ko minsan, magkano ba ang sweldo ng isang gobernador? Bakit kaya na-afford niyo, sir, ang mga ganong klaseng investments? Tama kaya ang tax declaration ninyo? Ang inyong statement of assets and liabilities? Tunog blackmail ang sinasabi mo, attorney. Bahala kayo kung ano ang gusto nyong itawag dyan. Basta ang malinaw, alam namin kung ano ang mga kalansay nyo. At dahil alam namin itong panyero ko kung ano naman ang batas. So, Governor Nicolado, do we have your support? Philip, yung controversial na power plant na natuloy, ang batchmates pala nating sina Gemma at Timothy, parehong nasangkot doon, ano? Pati raw si Senator Gamora. Sandali ha. Eto sa dyaryo. Kaya pala, naalala mo? Di ba nakita mo ikamo sila sa TV sa isang fundraiser? So, siguro nagsisimula na noon sina Timothy at Gemma na sumausaw doon sa controversial na power plant project na yun. Yup, Julie. Literally and figuratively, power brokers ang ngayon. Malaking investigasyon ang nangyayari. May mga nangamatay at marami na raw mga residente sa Lawiswis ang nagkasakit gawa ng polusyon. Oo nga. Kaya tuloy si Timothy, naging ibang bansa na lang bigla. Kailan pa? I think bago pumutok sa media yung kontrobersya, may feeling ako na alam na niyang mangyayari. So, bago pa magkagulo, binirhanan niya ng layas. May mga iba na rin tayong batchmates na nagsipag-abroad. Yung iba, nag-aaral ulit para maging lisensyado sa pag-practice sa bansang pupuntahan nila. At yung mga umalis, karamihan na sa top 10 ng batch natin. Makes you think, hindi ba? Bakit nga ba minsan kung sino pang matalino, yung pang gumagamit ng utak nila para sa hindi tama? O kaya naman parang walang pakialam sa nangyayari dito sa ating bansa. Pera? Mas malaking kikitain nila sa pagiging salbahe o kaya sa pangingibang bansa. Kaya lang ano? Bakit ganon, my friend? Ang mga matatalino pa naman ang mas may kakayahan na baguhin ang masasamang sistema. Pero sila pa minsan ang gumagamit ng sistema para sa pansariling pakinabang. Bakit ganon?
na parang ang tingin nila sa lahat hanggang utakan na lang. Sayang nga, hindi ba? Ang talino dapat ginagamit para sa ikabubuti ng marami. Nakapanghinayang talaga. Kung sino pang matalino, sila pang naunguna sa pagiging corrupt. Sadya bang nasa kultura na natin ang korupsyon, kaya kahit na papalit-palit man tayo ng leader, ay hindi na magbabago ang sitwasyon. Pakinggan po natin muli ang dramang sumasalamin sa kultura at korupsyon ng ating lipunan. Ito pong ipinamimigay na mga gamot namin ngayon ay mula sa kabutihan ng loob ni Mayor Eloisa Sandra Aguilar. Dahil nga po, matapos halos ang sunod-sunod na bagyo at baha nito mga nakarang linggo, ay nagkaroon ng malawakang insidente ng mga ubo, sipon at lagnat dito sa atin, na dahilan upang magkasakit ng malala ang mga sanggol at bata. Kaya naawa sa taong bayan ng ating buting mayor at nagdudulot siya sa inyo ngayon ng mga libreng gamot at masusustansyang pagkain. Inuulit ko po, ang inyong tulong na matatanggap ay mula sa kabutihang loob ng ating makabayang alkaldeng nagmamahal sa inyo. Huwag mo nating kalilimutan ang bukas palad na pagtulong na ito ni Mayor Eloisa Sandra Aguilar. Pumila lang po tayo ng maayos para makatanggap tayo ng libreng gamot mula kay Mayor Eloisa Sandra Aguilar. Pila lang po tayo, pila na. Ano bang kalokohan ito? Hindi naman sa bulsa ni Mayor galing ang ipinabili sa mga gamot na yan, ha? At meron pa silang nalalaman na masustansyang pagkain daw. Ano bang masustansya sa instant noodles at dilatang sardinas? Hindi yan ang kailangan ng mga tao, lalo na mga bata. Ang hirap naman kasi kay Mayor puro pagpapaganda ang image ang alam Puro pamumosisyon sa mata ng publiko. Buti nga sana kung ganun lang. Kaso, yung mga gamot at relief goods, hindi ba galing yan sa mga NGO saka sa gobyerno? Ang alam ko, may pera pa nga mga kontribusyon na dumating Pero walang nakakaalam kung nasaan ang perang yon. Hindi naman natin mapayuhan ng taong bayan na wag makiayon sa moro-moro na ito ni Mayor. Komo nga gipit sila. Saka... sa bagay, sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga pa ba talaga kung kanino galing ang tulong? Di ba? Importante naman maibsa ang paghihirap ng taong bayan. Aba, hindi Tignan mo Komo ang alam ng publiko galing kay Mayor ang tulong, di sa susunod na eleksyon, syempre, boboto na naman nila uli. Kasi sa paniniwala nila, tama lang na tumanaw sila ng utang na loob. Kahit na nga ba kung tutuusin wala naman sila dapat tanawin na utang na loob. Nililin lang sila ni Mayor. Ginigisa sa sariling mantika. Oo nga. At tayo namang mga medical personnel ng pampublikong ospital. Abay, pati tayo nadadamay sa korap na moro-morong ito Hindi tama. Walang kaso kung tumulong tayong mga nurse at doktor sa pag-aasikaso ng kalusugan ng taong bayan. Pero para hindi tayo kumilos laban sa korupsyon ni Mayor at na mga galamay niya, maling-mali naman yon. Di ba? Oo. Ano magagawa natin? Sa puntong ito, bilib na bilib ang taong bayan kina Mayor. Kapag nagsalita tayo labang kina Mayor, kung nga ang ganda ng public relations niya, tayo lalabas na kontrabida. May solusyon yan Kailangan pag-isipan natin itong mabuti. Mag-research tayo, okay? Alamin natin kung paano natin mailalayo ang taong bayan mula sa hindi magandang pagkakahawak ni Mayor sa kanilang isipan. Sir, sa inyo kami lumalapit dahil kinikilala kayo sa probinsyang ito bilang otoridad sa agrikultura. Okay. Pero ano naman ang maitutulong ko sa inyo mga doktor? Ayon kasi sa mga pag-aaral na ginawa namin,
yung mga studies, ano ho. Kaya madaling dinadapuan ang sakit ng mga tao rito eh. Lalo na ho yung mga bata. At dahil talamak ang malnutrisyon, hindi ho sapat o tama yung sustansya na nakakamit nila mula sa kanilang mga kinakain. Correct. Kulang sila sa mga bitamina na pampatibay ng resistensya. Hindi ako nagtataka. Dahil karamihan nga rito ay mahirap. Hindi kayang bumili ng mga gamot, pati vitamins, dahil mahal. Pero may paraan ho. Tulad nung ginawa noon ng national scientist na si Dr. Juan Salcedo. Siya ho yung nagpasimuno sa paglulunsad ng paghahalo ng vitamin B1 sa bigas para maiwasan ang sakit na beri-beri na sanhi ng pagkamatay ng marami noon. Dahil sa kanyang natuklasan, ang daming natulungang mahihirap na hindi kayang bumili ng vitamin B1. Tuloy, para sa marami sa ngayon, hindi na malaking banta sa kalusugan o buhay ang beri-beri. Oo, alam ko yung tungkol kay Dr. Salcedo. Siya yung national scientist na nanalo ng Ramon Magsaysay Award para sa larangan ng medical science. Pero ako, ano naman ang maitutulong ko sa inyo? Bilang isang eksperto sa agrikultura, matutulungan nyo kami kung kukumbinsin ninyo ang mga tao na magtanim ng mga gulay sa kanilang mga bakuran. Kahit na sa mga maliliit na paso o basyong lata lamang. Tama. Hindi yung puro tabako at mais na lamang ang kanilang pinagtutuunan ng atensyon. Abay, mahalaga rin na maalagaan nila ang sarili nilang kalusugan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga prutas at gulay na sagana sa mga bitamina at mineral. Tama. Kung makakakain sila ng masustansya, mas lalakas ang resistensya nila laban sa mga sakit. Lalo na ang mga sanggol at bata. Ganun na nga ho. Ha? At kapag nangyari yun, hindi na sila aasa sa mga gamot. At yung relief goods na pinalalabas ni Mayor na galing sa kanya. Pero yung totoo naman inaangkin lang naman niya eh. Kinukuha lang naman niya mula sa pangungurakot. Tama. Magandang ideyang naisipan yung mga doktor. Ano? Sa susunod na community meetings sa mga barangay, tuturuan na namin ang mga tao kung anong maaari nilang gawin para tulungan ang kanilang sarili laban sa pagkakasakit. Anong ibig ninyong sabihin na walang nagkakasakit? Dito? Sa pesteng lugar neto? Na madalas na ng bagyo at kung saan bihirang hindi tayo makakakita ng batang tumutuluan sipon o kaya inuubo. Mayor, hindi naman ho sa wala na meron kahit konti. Pero hindi na gaya ng dati. Sa hindi pa namin malamang dahilan, parang nagsilusugan ng mga taong bayan. Aba, hindi maaari. Kaya nila ako halos dinidiyos dito dahil alam nila sa akin nang gagaling yung mga gamot. Oo. Kung walang mga epidemya rito, mababawasan ang hihingi ng tulong sa akin. At kapag nabawasan ang mga naniniwala sa akin, paano na reeleksyon ko? Paano na ako? Tayo bilang Pilipino ay meron ding responsibilidad na panalitihing nagliliyab ang pag-asa sa ating mga puso. Huwag basta sumang-ayon sa maling panukala, patuloy na magmasid, makibahagi, magbantay. Tayo ang mas makakapagtuwid ng daan para sa kaginawaan ng ating lipunan. Tayo ang magiging tulay para maitawid ang pangarap ng ating mamamayan. Tayo ang magsisilbing liwanag para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang Diskarte, ako po si Flor Abanto. Magandang hapon po. Inyong napakinggan ang mga makabuluhan at napapanahong eksenang tampo sa natatanging produksyong pangradyo ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Diskarte, ikalawang aklat. Executive Producer, Eva Marie G. Salvador. Associate Producer, Ian Wong. Public Affairs Producer, Flor Abanto. Logistics, Don Baniken. Hanggang sa susunod na Sabado,
alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa inyong paboritong Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Prito ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya.